everyone! So, welcome back to my YouTube channel. So, I'm Claudine Clavillas and this is my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga panibagong video ko. So, makikita nyo guys yung background ko. So, bumalik na tayo sa dati. So, andito kasi kami sa May Amen. So, wala muna kami sa Naboabi kasi nga bumagyo. And now, dito kami sa San Isidro, Buhi Camarines Sur. Yun. So, for today's video, guys, is meron tayong tutorial video. Tutorial ba to? Parang tips. Kasi meron nag-request, guys, sa comment section na sabi niya po, sabi ni ate, is gumawa daw ako ng video about sa mga community guidelines dito sa Shopee. So, syempre, gusto ko na matulungan kayo. Kaya, eto at tutulungan ko kayo guys. So, ito yung mga sasabihin ko guys is about sa community guidelines kay Shopee para hindi kayo guys maban. Sayang yung effort ninyo kung yung mga sahod ninyo hindi nyo naman makukuha kapag naban kayo or permanently na-terminate yung account ninyo sa Shopee as a affiliate. Parang ganun, diba? Kasi sayang lahat ng effort mo, pinaghirapan mo kung nang dahil lang doon sa ban or violation is hindi mo na makukuha yung mga sahod mo. So, unang-una guys, sa Shopee Reels muna tayo. Alam niyo yung Shopee Reels, yan yung S-video kung saan kayo nanonood ng mga Reels sa Shopee. Tapos, mostly guys, yung mga products dyan sa Shopee Reels is may mga voucher. Kaya maraming mga bumibili sa Shopee Reels. So, dito guys, based on my experience, nagkakaroon ka ng violation sa Shopee Reels kapag may watermark at kapag yung sound niya is galing mismo sa ibang platform, kagaya ng TikTok, Facebook, basta kahit anong sounds guys na galing sa ibang platform is bawal siya. So, na-experience ko yan guys. Nag-upload ako sa Shopee Reels ng watermark na galing sa TikTok. Tapos, yung sound niya galing din sa TikTok. So, dalawang violation na yun, hindi ka agad-agad. So, ganun yung nangyari. And, nawala din naman yung video. Kasi, pag may mga violations kayo, hindi yan mag-a-appear doon sa Shopee videos mo or sa Shopee Reels. So, ang ginawa ko guys, naiwasan ko yun. Alam niyo naman, di ba sa TikTok, pag mag-upload kayo ng video ninyo, wala naman ng watermark. So, yun, safe na yun. Wala na siyang watermark. Pero, ang problema na lang is may sounds. So, ang ginagawa ko niyan guys, minumute ko yung sound. Minumute ko yung sound na galing sa TikTok. So, mag-upload ako sa Shopee Reels. Tapos, wala na siya guys watermark. So, wala siyang watermark. Tapos, yung video niya, ang ginagawa ko guys is minumute ko yung music. So, makikita nyo may music dyan. Tapos, i-off nyo na lang siya, 0. Tapos, palitan nyo na lang ng mga Shopee na mga music. Ako kasi guys, hindi naman na sa akin importante yung music na parang ano, as much as possible is nandoon lang yung products and napapakita mo yung mga products na nandoon. So, ang ginagawa ko guys, nakamute yung music na galing sa TikTok and naghahanap na lang ako guys ng mga sounds na galing sa Shopee. Pag kasi ginagamit mo yung sounds na galing sa Shopee, mas nabuboost or mas kumakalat pa yung video mo. So, for me, based on my experience. Tapos guys, another tip ko lang sa inyo, pag kayo nagpo-post sa Shopee Reels is maglagay kayo ng hashtag. For example, hashtag pinamura sa Shopee, hashtag Shopee, hashtag sales sa Shopee. Basta any words na merong Shopee kasi malaking bagay guys yung may mga hashtag. Plus, huwag nyo ding kakalimutan na maglagay ng product na pinag-post ninyo. Halimbawa, hashtag whitening products, parang ganon. So, about dun sa product, ay maglagay din kayo ng about sa Shopee kasi yun din yung nakatulong sa akin guys para ma-boost yung earnings ko. And kahit na hindi na ako masyadong nagpo-post guys, may earnings pa din ako kasi nga nagpo-post ako sa Shopee Reels. So, ganon. So, una guys, huwag kayong mag-upload ng may watermark. Kahit anong klase, CapCut man yan, TikTok man yan, galing man yan sa Facebook. Basta may watermark, iwasan nyo yan. Yung music na galing sa Facebook din guys, pakiiwasan din. And sa TikTok, ang pinaka-safe niyan, kagaya na sinabi ko guys is, i-mute nyo na lang yung original na sound niya. Tapos, ilagay nyo na lang yung mismong sound sa Shopee. Kasi meron naman na yan, di ba, mga sound sa Shopee. Huwag yun lang intindihin kung hindi maganda yung sound or kakaiba yung sound sa Shopee. Ang importante, ma-post nyo and mas nabuboost yun doon. So, dito naman tayo guys sa affiliate. Dito tayo guys sa live stream kasi maraming mga nagla-live stream daw ng mga affiliates ang nababan sila. So, dito kasi guys, first of all, sa pag-affiliate ka kasi kay Shopee, tapos nagla-live stream ka, first, dapat maganda yung quality mo. So, i-make sure mo lang na maganda yung ilaw mo, kumbaga nakikita yung mukha mo, and yung product na pinopromote mo. Kasi nagkakaroon din ng violation kay Shopee kapag hindi ka guys nakikita and walang maayos na lighting. Ibig sabihin, low quality siya. So, sa Shopee guys, kailangan maganda din yung quality na pinapakita mo pag nagla-live stream ka.
Pangalawa naman guys, huwag kayong magpo-promote ng product na wala naman sa basket ninyo. Bawal na bawal yan kay Shopee. Kasi, what's the sense or anong sense na pinopromote mo kung yung product na pinopromote mo is wala naman doon sa may basket or doon sa mismong pinopromote mo. Bawal na bawal yan guys. Kaya kapag magpo-promote kayo ng product, i-make sure ninyo na hawak nyo siya or pinapakita nyo siya and at the same time, nandun siya mismo sa basket kasi bawal talaga yan. Okay? Then, bawal din guys magpakita ng mga bata, mga minors, bawal na bawal yan. Hindi siya pwede guys. Kasi, alam naman natin, platform siya. So, syempre, iniiwasan na maipakita yung mga bata dyan, yung mga minors. Bawal din guys yung mga misbehavior, yung parang hindi na maganda yung behavior na pinapakita mo, para nagagalit ka na kay customer. Alam mo yun, yung parang sobra-sobra na parang nakikita ni Shopee na ay hindi na tama yung ginagawa mo, mali na yan. Parang nagiging aggressive ka na, hindi na tama yung mga binibitaw mo na salita. Bawal din guys yung mga bad words, yung mga words na, alam mo yun, yung parang mga words na bastos, parang ganun. Bawal na bawal yan guys. Kailangan maging respectful kayo, and also yung mga words na sasabihin ninyo dito sa Shopee is dapat talaga is maging, professional kayo sa pagsasabi, okay? So, dapat professional kayo. Then, sunod naman dyan guys is dapat wag na wag ninyo, diba meron ako dito wag na wag ninyo guys i-abuse yung mga voucher ninyo. Diba kasi, pagdating sa live stream, may voucher kayo dyan, diba? Makikita nyo may 30%, 20%, 50%. So, wag nyo siya guys i-abuse yung mga voucher ninyo. Gamitin yung mga voucher po pag nagla-livestream kayo ng maayos. Yung kumbaga, alam mo na nasa tamang timing ka, alam mo na yung product na yun is deserve ng ganun na voucher. So, wag na wag ninyong i-abuse yan. Okay? Then, ayun na nga. So, meron din ako dito guys sa seller. Halimbawa, seller kayo guys kay Shopee. Iba po yung seller sa affiliate. Yung seller is nagtitinda kayo mismo sa Shopee. Yung affiliate po guys na live stream is may mga products ka, tapos i-promote mo lang siya, or ang gagawin mo is yun nga, affiliate lang. Pero ang maganda kasi dito guys sa affiliate na live stream is kahit pinopromote mo lang yung product is may income ka dito. So, dito guys, sa sellers, kapag may 3 to 5 na parang na-violate ka na violation is 3 days na ban ka. Pag naman 6 to 9 violation, 7 days. So, nasa 1 week yan. Then, kapag greater than 10, 30 days ban. So, sa mga sellers natin dyan, iwasan nyo po na magkaroon kayo ng ban. Kasi, sayang naman, di ba? Yung income na makukuha nyo, di ba? Biruin mo 30 days ban. So, sa affiliate naman, guys, dito is termination. So, kapag halimbawa, nakadalawa ka na ban or may dalawang pinakamabigat ka na nagawa guys, permanently matatanggal na yung affiliate mo. Ibig sabihin, wala ka ng affiliate. And also guys, ang alam ko din is mawawalan ka din ng live stream. So, kung affiliate ka na nagla-live stream, kapag sumobra ka na doon sa violations is permanently mababan ka na. So, di ba makikita mo naman, pag live stream ka guys sa Shopee is may live stream na nakalagay dyan sa may homepage ninyo. So, kapag permanently ban na kayo, wala ng live stream dyan. Or kaya makikita mo yan basta makikita nyo yan, di ba? Meron nakalagay dyan na affiliate program din live stream. Kapag affiliate ka, tas alam mo na live stream ka, nagla-live stream ka, pag nawala yung live stream mo dyan, ibig sabihin, merong mabigat na violation ka na ginawa na kung saan hindi mo na talaga maibabalik pa yung mga hindi mo na talaga maibabalik pa yung mga, alam mo na yun, may income mo. So, sayang na sayang, guys. So, ayun lang naman, guys, yung mga tips ko sa inyo na kung saan kailangan yung iwasan. Iwasan nyo yung low quality. In summary, low quality, iwasan niyo, bawal po yung mga bata. Kaya, pag nagla-livestream kayo po, ilayo nyo yung mga, hindi naman sa ilayo, kumbaga, pumunta na lang kayo sa place or sa lugar, kahit maliit lang na space na kung saan alam niyo na walang makikitang mga bata na dumadaan kasi mahahagip at mahahagip pa rin yan. Pag nakita yan na may dumaan na bata, bawal na bawal yan guys. So kahit sa corner lang kayo, dun kayo mag-video or mag-live stream, okay na yun as long as wala silang makikitang minors. And also guys, maging professional kayo sa pagsabi ng mga products, and at the same time guys, yung mga products dapat maging honest kayo sa pag-deliver, or maging honest kayo sa mga kung ano talaga yung kini-claims niya. And also guys, naalala ko din, huwag kayong masyadong exaggerated pagdating sa products na
pinopromote ninyo. Kasi si Shopee din is na sa sense niya din kapag exaggerated na din yung mga sinasabi mo sa live stream. And also guys, wag kayong magbo-boost ng mga live stream ninyo. Kasi parang ang alam ko ay nabasa ko kasi guys, pag nag-boost kayo ng mga live stream ninyo, ang nangyayari is parang nagkakaroon siya ng violation, para nagkakaroon ng misleading and trafficking ang nangyayari. Parang ganun siya, parang yun ang alam ko kasi bawal kasi ang mag-boost ng yung parang sobrang boost na. So ang nangyayari, imbis na ma-boost yung video mo, ang nangyayari pa niyan is medyo bumababa yung mga viewers mo. So ang tips ko lang guys sa mga live streamers, ang kailangan nyo dito, sipag, tiyaga, and at the same time, sa una talaga, sa unang live ninyo, walang papasok dyan. Pero based on my experience, nag-live ako ng 1 to 2 hours. Kahit pa konti-konti, dumadami naman siya guys. Sipag at tiyaga lang talaga. Kasi isipin mo ha, kung nagsisimula ka pa lang ngayon sa pagiging Shopee affiliate, ang masasabi ko lang sa'yo is magpatuloy ka lang. Kung now mahina ang benta mo for the next days or kapag meron kang sipag at tiyaga at alam mo sa sarili mo na ay consistent kung itong gagawin kahit mahina or malakas yung sale ko, dire-diretso pa rin. Gawin nyo na guys. Kasi sayang, for me guys, malaking bagay kapag Shopee affiliate kayo. Kasi may income kayo weekly pag nagkaroon na kayo ng payout kay Shopee, di ba? Weekly, sasahod ka na. And for me, thankful ako kasi weekly sumasahod na din ako. So, ayun guys. So, sa mga hindi pa po dyan guys, live streamer. So, sa mga wala pa dyan guys, live stream kay Shopee, meron ako guys na complete guide, ilalagay ko na lang dyan sa baba, sa description link, yung complete guide. Pero meron din naman ako guys ditong video sa YouTube channel ko. So, nandyan lang yan guys. So, sa mga gusto magkaroon ng complete guide sa Shopee guys, ilalagay ko na lang yung link sa baba. And also, pwede nyo din akong i-message sa mga accounts ko para, ayan, ma-assist ko kayo and maturuan ko kayo. Okay guys, so sana natulungan ko kayo guys. So, I am Claudine Clavillas and this is my YouTube channel. So, pa-like, share, and subscribe na lang ako guys sa aking YouTube channel. Thank you so much at sana natulungan ko kayo. Bye! So, thank you for watching.